Manuel TV. Sa kabilang banda, si Gabriel. Narinig ko lahat, mula umpisa hanggang matapos, ang masasabi ko lang. I'm a dead man. Sa unti-unting pagbabalik ng kanyang alaala, ang pagsasabi sa kanya ng katotohanan ang magiging pinakamahusay na solusyon. Bago pa bumukas ang pinto ng kwarto ni Beatrix, at may makadiscover kung ano ang pinagkakaabalahan ko, mabilis akong umatras pabalik sa privacy ng kwarto ko, at kinaladkad ang mga lumubog kong espiritu sa likod ko. Kakausapin ko na sana siya, sinabi ko sa sarili ko na pag-aanin ang kasalanan ko, ngunit nang ang paksa ng kanyang mga alaala ay dumating, ang pakikinig ay ang tanging pagpipilian ko upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon. Nakahinga ako ng maluwag na makabalik sa privacy ng kwarto ko, huminga ako ng malalim at isinara ang pinto sa likod ng walang kahit katiting na ingay. Malungkot na pag-iisa ang sumalubong sa akin sa loob ng aking madilim na kapangyarihan. Tanging ang mahinang pagkislap ng lampshade ay tumutulong sa pag-iilaw sa silid, na naghahagas sa mga hindi maabot na sulok na may napakalaking anino. I'm a dead man. Ang mga salita ay paulit-ulit na umalangaw sa aking ulo, pinahihirapan ang aking kaluluwang pinahirapan na. Nadulas ako sa balcony na may maliwanag na buwan na hawak ang malamig na riles hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Galit sa akin ngayon si Beatrix. Nasa kanya ang lahat ng dahilan. Kahit papaano ay pinuspos ako ng kaisipan ng hindi mabata na dalamhati. Ang pag-iisip na aalis siya, isama si Faith Viena, pinahihirapan ako ng walang katapusan. May posibilidad na gagawin niya iyon pagkatapos niyang malaman kung paano ko inilihim sa kanya ang katotohanan. I was just trying to protect her. Pero nagdududa ako kung pahalagahan niya ako para doon. Kung ako ang nasa kalagayan niya ay malamang sasabog ako na parang bulkan. Gusto kong suntukin ang pader, higit pa, gusto kong suntukin ang sarili ko dahil sa paggawa ng gulo na ito. Kasalanan ko lahat pero sino ba ang masisisi sa gusto kong makasama siya? Siya lang ang meron ako ngayon. Isinuko ko ang lahat dahil sa kanya, at wala man lang bahid ng panghihinayang ang nararamdaman ko, pero kung siya ang mawawala sa akin, mamamatay ako sa kalungkutan. Kahit kailan hindi ko ginusto ang kahit sino gaya ng gusto ko sa kanya. Oh God help me, I love her too much. I love Beatrix, or Monica Phoenix, whatever her name is. Siya lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. She was selfless, a brave woman who gives her love without doubts, without reservation. Ngunit anuman ang pagmamahal na naramdaman niya para sa akin ay walang alinlangang naglaho, sa kamakailang natuklasan pagkatapos niyang matanto na ako ang ex-husband na walang awang iniwan siya, at iniwan siyang buntis ng isang anak. Kung ano man ang nararamdaman niya para sa akin kung mayroon man, napalitan na ito ng puot, pagkamuhi, pagkasuklam, at kawalan ng tiwala. Hinding-hindi na niya ako titingnan sa parehong paraan. Naging good for nothing lang akong halimaw sa harap ng mga mata niya. Kung dumating man ang isang araw na hindi ko siya makakasama, mas gugustuhin kong mamatay ng mabilis kaysa gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay na wala siya. Hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Hindi ko kayang burahin ang mga pagkakamaling nagawa ko. And the saddest thing about my regret, Beatrix will never forgive me and I will never forget. Mamamatay ka bilang matanda at malungkot na lalaki, Gabriel Carter, at kasalanan mo ang lahat. You deserve what you've got. The devil taunted inside my head. Hell yeah, he was right. I deserved it all. Sinuklay ko ang aking mga daliri sa aking buhok. Nalipat ang tingin ko sa maputlang liwanag ng buwan na napapaligiran ng madilim na ulap. Gaano kalungkot ang buwan ngayong gabi, walang maliwanag na mga bituin na magpapasaya at masigla sa dilim. Para akong buwan, walang pag-asa, at nababalot ng madilim na mga anino. Bumukas ang pinto sa kaliwang bahagi ng balcony, bumungad sa labas ang liwanag mula sa loob ng lumitaw ang isang figurang nakasuot ng malinis na puting damit panggabi. Dahil sa manipis na damit, kitang-kita ng liwanag ng buwan ang kanyang perpektong curve. Ang kanyang napakahabang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, sa isang walang katapusang cascade ng napakasarap na talon. Napabuntong hininga ako sa aking lalamunan sa kanyang mga mata ng phoenix na sumalubong sa akin. Beatrix, halos hindi nakatakas sa nanginginig kong labi ang mahinang binigkas na mga salita. Nanlamig ang kanyang anyo sa ilalim ng nakasaradong pinto, nanigas ang kanyang mga balikat, tumigil sa paggalaw ang kanyang mga paa na parang paralisado. Isang kawalang hanggan ang lumipas bago siya tuluyang nakabawi, at dahan-dahang lumipat sa direksyon ko na may galit na energy na sumisigaw sa kanyang aura. Ipinikit ko ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili para sa paghaharap. Binilang ko ang mga yabag niya at nang wala na akong marinig ay bumukas ang mga mata ko.
Napabuntong hininga ako nang mapansin kong sobrang lapit niya sa akin kaya ang matamis niyang natural na amoy na may halong sabon ay pumasok sa butas ng ilong ko. Please, let me explain everything, Beatrix. Isang sampal. Iyon ay para sa pagtatago sa akin ng katotohanan, Gabriel. Isang sampal ulit. At iyon, ay para sa pagtrato sa akin na parang tanga. Biglang pumasok ang sampal, nag-iwan ng mga pulang bakas sa magkabilang pisngi ko bago pa man ako makabawi. Namamanhid ang bugbog na balat sa sakit. Hindi man lang ako kumibo, naghihintay ng isa pang masakit na suntok na hindi dumating. Marahil higit pa sa isang sampal ang nararapat sa akin. I deserve to be kicked in the crotch or pushed off from the balcony, dahil sa pag-iingat sa katotohanang walang dudang nararapat niyang malaman. Dahil narinig mo ang lahat sa pamamagitan ng pakikinig sa aking silid, sabihin mo sa akin na ang lahat ay kasinungalingan. Tell me, tumaas ng ilang octaves ang tono niya. Tumagos ang mapang-akit niyang mga mata sa mata ko, dahilan para saglit akong naparalisa sa pwesto ko. Mahina ngunit malamig ang kanyang pagsasalita, ngunit ito ay isang sandata na sapat na nakamamatay upang marahas na hiwain ang aking puso. Walang alinlangan na natuklasan ni Beatrix na tinitiktikan ko siya kanina. Halata sa mga paraan ng pagsasalita niya na hindi niya hinayaang lumipas ang insidente. Nanginginig siya sa galit. Kung nakakamatay lang ang tingin ay naging malamig na ako, walang buhay na bangkay, ilang sandali ang nakalipas. Natatakot ako sa paghaharap na ito. At ang katotohanang hindi ko siya nakitang ganito kagalit noon, ay naging triple sa aking takot. Hindi magandang senyales ang reaksyon niya. Para siyang aktibong bulkan na nagpapakita ng mga unang senyales ng isang mapanganib na pagsabog. Lumapit ako, hinawakan ko ang mga braso niya pero inalis niya ang mga kamay ko na parang naiinis sa pagkakahawak ko. Gumawa siya ng isang solong pagbawi ng hakbang pagkatapos ay pinandilatan ako hindi maisip na galit. Don't you dare touch me. Pananakot niyang ungol. Patuloy niya akong tinitigan ng tingin na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld at maaaring magkaroon ng natunaw ang mga glacier ng Antarctica sa kanilang intensity. She didn't simply hate me, it's an understatement. Kinasusuklaman ni Beatrix ang aking buhay. Ang makita ang kanyang tingin sa akin na may labis na paghamak ay isang gawa ng malupit na parusa na hindi matutumbasan ng kahit anong pisikal na sakit. Ang pagkuha ng private investigator ay magpapatunay na isang kabuoang pag-aaksaya ng oras. Kailangan kong tapusin ito, once and for all. Beatrix, ako ang iyong ex-husband. Nagtataka ako kung paano ko nagawang sabihin ang mga salita ng hindi naputol. Ang marahas na reaksyon na kalahating inaasahan kong sasambulat niya ay hindi dumating, sa halip, ang kanyang mukha ay napalitan ng dalamhati, at isang luha ang tumulo sa kanyang mga pisngi. Bakit mo inilihim sa akin ang lahat, Gabriel? Bakit? Umiling siya, basang-basa na ang kanyang namumulang pisngi sa luha. Bumigay ang kanyang mga paa, at bumagsak sa sahig ng balcony na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas sa paghaharap. Sinisikap kong protektahan ka, Beatrix. Ang sahig ay matigas at malamig sa aking tuhod, ngunit ito ang pinakamaliit sa aking pag-aalala. Kahit gaano pa ako katagal lumuhod sa harap niya ay hindi iyon magbabago. Nandidiri siya sa akin. Walang kahit anong salita ang magpapatawad sa katangahan ko. I saw how happy you are. You've never been so cheerful before the way I've seen you now. Magiging tanga ako para sirain ang ngiti sa labi mo sa pagsasabi sa'yo ng totoo. How could you be so cruel, Gabriel? Do you think I would preferred with lies because I'm happy? Napapikit siya ng mariin na para bang nasasaktan siya. Nang muli niyang buksan ang mga iyon ay malayang tumulo ang mga luha sa kanyang namumula na pisngi. At nang nagpatuloy siya sa pagsasalita ay halos isang bulong lang ang naririnig ko. Naisip mo na ba na hindi mabilang na beses akong nagpuyat sa gabi habang iniisip kung sino ba talaga ako at kung ano ang nangyari sa akin? Wala kang ideya kung gaano karaming mga tanong na hindi masasagot ang nagpahirap sa akin ng paulit-ulit. Paulit-ulit na tinutusok ng kanyang bilugan na kamao ang aking mga balikat. Hindi ko naprotektahan ang sarili ko sa suntok. Sa halip, hinayaan ko siyang bugbugin ako hanggang sa makakaya niya hanggang sa ibuhos niya ang buong puso niya. Ito lang ang paraan para mabawasan ang bigat ng dibdib niya. Ang kanyang mahinang tortured na hikbi ay parang mga asidong nag-aapoy sa aking puso. Nang mawala ang kanyang lakas, maluwag na bumagsak ang kanyang mga braso sa kanyang tagiliran, hinawakan ko ang kanyang mga kamay bago sila tuluyang umabot sa lupa, at hinila siya sa aking mga bisig, niyakap siya ng mahigpit hanggang sa wala mga demonyo, at mga bangungot, at mga kontrabida ay maaaring agawin siya palayo sa akin. Hindi niya ako itinulak palayo, o gusto niya ngunit wala na siyang lakas para gawin iyon. Nanatili siya sa aking mga bisig ng matagal hanggang sa humupa ang hikbi niya. Ang kanyang katawan ay mainit at malambot at perpektong hinulma sa aking mga bisig na parang siya ay nabibilang doon. A sense of possessiveness hit me hard, halos ayaw ko na siyang pakawalan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang ama ni Faith Viena? Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Walang duda sa isip ko, Beatrix.
Ako ang ama ni Faith Viena. Sagot ko na sigurado na kailangan ko ng hangin para makahinga. Tumayo ako. Inabot ang palad ko at tulungan siyang bumangon hanggang sa makatayo na siya. Lumapit siya sa riles at hinawakan ito hanggang sa mamutla ang mga daliri niya sa pagod. Nakayuko siya kaya natakot ako na baka tumalon siya sa balcony. Sabihin mo sa akin, Gabriel. Anong nangyari sa atin? Sa kabilang banda, si Beatrix. I just want to let you know before I start to explain the truth, that you'd been the very best wife to me. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ito ay ganap na kasalanan. Malumanay siyang nagsalita, medyo nanginginig ang tono niya. Sumama ang sakit at panghihinayang sa kanyang napakagandang asul na mga mata. Nabasag ang malambot at marupok kong puso sa 1,000,000 piraso nang makitang kumikinang ang kanyang mga mata sa mga luha. Ang kanyang maningning na mga mata ay hindi kailanman humiwalay sa akin sa takot na mawala ako sa kanyang paningin, kung maglakas loob siyang umiwas kahit 1 segundo. Dumausdes ang mainit niyang mga daliri sa aking mga braso, at hinawakan pa rin ako sakaling sinubukan kong tumakas. Ipinikit ko ang aking mga mata saglit, at nagtawag ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang lahat ng kanyang sasabihin, alam na kapag natapos na ang gabing ito, hindi na magiging pareho ang aming buhay. Ang liwanag ng buwan ay sumilay sa kanyang makapigil hiningang gwapong mukha. Ang hindi malilimutang mukha na iyon ay nagmumulto sa aking mga panaginip ng hindi mabilang na beses. Noong una ko siyang nakilala, alam kong may something sa kanya na kailangan kong malaman, mukhang hindi ako nagkamali. Lumakas ang katahimikan sa pagitan namin at ang tensyon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang lakas ng tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Nagulat ako nang hindi niya narinig kung gaano kalakas ang pintig ng puso ko sa loob ng ribcage ko. Just tell me everything, Gabriel. Start from the very first time we meet. Sabi ko, binasag ang katahimikan na umiikot sa amin. Humiwalay ako sa kanya na para bang sinunog niya ang balat ko, at nagmadaling pumunta sa malapit na bench para alalayan ang nanginginig kong mga binti na malapit ng bumagsak. Ang eleganteng bakal na bench ang nagbigay ng suportang kailangan ko pagkatapos kong maupo. Ang bilis ng tibok ng puso ko na akala ko'y bumagal ay hindi pala. Patuloy ang kabog sa dibdib ko habang hinihintay kong ihulog niya ang lahat na parang explosive bomb. Medyo hindi gumalaw si Gabriel kahit naiinip ko na siyang titigan. Pinagmamasdan niya lang ako ng halos nakapikit ang malayong mga mata na para bang hindi niya ako nakikita. Ito ay ang mga alaala ng nakaraan na kanyang tinitingnan. Nang akala ko ay tatahimik na siya magpakailanman ay huminga siya ng malalim, at nagsalita sa pinakamahina niyang tono. Sa isang bar tayo aksidenteng nagkita, Beatrix. Ikaw ang unang lumapit sa akin at humingi ng number ko. Nakangiti ang kanyang mga labi, kumikislap sa kanyang mga mata ang malungkot na saya habang inaalala ang alaala. He then continues, sino ako para pabayaan ang isang magandang babae? Ang sobrang lambing ay namumula sa kanyang pisngi sa init. I wasn't sure if that's actually what happened but I felt he's telling me the truth. Ganon ba ako kadesperado o ano? I swear hindi ko maisip ang sarili ko na magsisimula ng isang matapang na hakbang na tulad niyan para lang makuha ang iyong atensyon. But you did, Beatrix. Buong tapang mong sinabi sa akin na ako ang iyong ideal man. Akala ko lasing ka sa oras na yun. Lasing ba ako? Umiling siya. Hindi, nakakagulat na ang bait mo that time na naisip ko na baka isa kang mental patient na nakatakas mula sa isang mental na institusyon. Siguro, I could say I'm a candidate. I wouldn't talk with a random man if I'm sane in the first place. Well, please continue. Akala ko hindi na tayo magkikita pagkatapos ng insidenteng iyon pero nagkamali ako. Paulit-ulit tayong nagkakabanggaan kahit saan ako pumunta, isang malaking pagkakataon. Tila sinusubukan ng tadhana na panatilihin tayong magkasama sa kabila ng aking pinakamahusay na pagsisikap. Trying to steer clear sa iyo. What made you decide na gusto mo rin ako? Like would be an understatement. I say I fell in love with you and your determination, Beatrix. And I realize how deep my feelings were to you when one of your obsessed, sinubukan kang kidnapin ng mga baliw na manliligaw. And when you refused to let him, may paraan siya kaya nagalit siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ka. Sinubukan mong iligtas ako, mas sinabi ko ang mga salita bilang isang pahayag kaysa isang tanong. Ganyan mo ba nakukuha ang nakamamatay na sugat? Oo, pag-amin niya. Nagkaroon ng panandaliang paghinto. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo kang naging desperado na makuha ako. And guess what? After a month of quick recovery I found myself married after you successfully seduced me. Nahuli tayo ng parents mo sa kwarto mo at wala akong ibang choice kundi ang pakasalan kita pagkatapos tinutukan ng baril ng iyong ama ang ulo ko, at kinaumagahan ay ikinasal tayo ng isang judge. Isang nakakatakot na hinga ang kumawala sa aking mga labi. Nabigla pa rin ako sa ideya kung paano kami naging mag-asawa. Umayos ako ng upo at tumingin sa kanya nang walang kahit katiting na bahid ng emosyon sa mukha ko. Nagsisi ka ba na pinakasalan mo ako?
Binigkas ko ng malakas ang mga salita bago ko napagtanto ang bigat ng sinabi ko. Kinagat ko ang labi ko. Humiliated by my undisciplined behavior. The truth is never akong nagsisi na nakilala kita, Beatrix. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Kung ganoon, anong nangyari, Gabriel? Mahinang sabi ko, hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa namumula kong pisngi. Kung tayo ay halos perpekto, bakit tayo nagkahiwalay? Bakit ang halos perpektong pagsasama ay nauwi sa mabagsik na divorce? Nagkamali ako, Beatrix. Kasalanan ko ang lahat. Nabuntis ka at... And you assume that I cheated on you. Na hindi ikaw ang ama ng anak ko. Pilit kong binitawan ang upuan ko, at galit na tinitigan siya. Kung nakakamatay ang tingin ay namatay siya ilang segundo ang nakalipas. Oo, mahinang sagot niya. Pinahirapan ng hapdi ang kanyang makisig na mukha. Si Vince, pinagdroga ka ng kapatid ko isang gabi, nahuli kita sa kama kasama niya. Naku Gabriel, hindi ko alam kung paano ko kukunin ang lahat ng ito. Sobra na ito, napahikbi ako. Isang imaginary na kutsilyo ang tumusok sa puso ko ng paulit-ulit. Sinuklay ko ang mga palad ko sa buhok ko, sana ay makatulong ito sa pagpapagaan ng aking paghihirap, ito ay hindi. I'm sorry Beatrix. I'm sorry kailangan mong mag-suffer ng ganito. Naluluha ang mga mata ko, ibinalik ko ang ulo ko sa kanya. May nangyari ba sa atin noong gabing iyon? Hinanda ko ang sarili ko para sa kanyang tugon. Ang pag-iisip ng ibang lalaki na hinawakan ako ay sapat na upang ako ay manginig sa takot. Napaniwala ako ni Vince na may nangyari sa inyong dalawa at naniwala ako sa kanya. Masyado siyang nakakumbinsi, pinaniwala niya akong may relasyon kayong dalawa, at ang tanga ko nag-conclusion pagkatapos niyang mag-produce ng pictures, evidence. Sino ba naman ako para hindi maniwala kung nasa harapan ko na ang pruweba? So ginawa namin ni Vince. Umiling ulit siya. No, sagot niya, parang gumaan ang pakiramdam niya. Before I went here in Cordova months ago, I contacted the servant who witnessed what exactly happened that night. She told me the truth, nothing happened between you and Vince that night. I arrived in time to save you. Isang pasanin ang naalis sa aking dibdib. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ko. I can't bear the thought na nakipag-sex ako sa ibang lalaki na hindi ko asawa. I rather die than cheat. Dapat ay hinarap mo ako sa halip na magdesisyon. Ungol ko sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Maaari mong itanong sa akin ang totoo. Walang kabuluhan ang pagtatanong sa iyo. Nakadroga ka. Kinabukasan ay wala ka nang maalala kahit isang bagay. Paano ko mapipiga ang katotohanan mula sa iyo kung hindi mo man lang naaalala ang pinakamaliit na detalye tungkol sa gabing iyon? Malamang naisip mo iyon, ito ay panaginip lamang. Masyadong masakit na tingnan siya. Iniwas ko ang tingin ko sa mapupungay niyang mga mata, at lumakad pasulong at mahigpit na hinawakan ang mga riles bilang suporta hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Tama ang sinabi ni Gabriel, mas mabuti nang hindi ko na alam ang totoo dahil sobrang sakit. Pero noon, hinding-hindi ako makakatakas dito. Matutuklasan ko ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Marahil, mas mabuti ang mga bagay sa ganitong paraan. Then what made you believe na hindi ikaw ang ama ng anak ko? Kinailangan ko ng matinding pagpipigil sa sarili para hindi ako ihagi sa kanya at bugbugin hanggang sa wala na akong lakas. Sabi sa resulta ng paternity test, hindi ako ang ama. Sino ba naman ako para kontrahin ang science, Beatrix? Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Noong una, akala ko galit siya sa akin. Ilang sandali pa ay napagtanto kong galit siya sa sarili niya. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Walang naglakas loob na magsalita, masyadong nawala sa loob ng aming mga pag-iisip upang makapagsalita. Ako na ang hindi makayanan ang nakakabinging katahimikan na manatili pa, iniangat ko ang ulo ko sa direksyon niya nang umusad siya at huminto sa tabi ko. Si Vince ang nagpeke ng resulta ng DNA. Ang asawa niya ngayon na si Angela, na dati kong sekretarya, ang tumulong sa kanya na gumawa ng pekeng resulta ng DNA. Nabulag ako sa galit na hindi ko namalayan ang pagkakamali ko hanggang sa huli na. Anong nangyari sa anak natin, Gabriel? Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. Nang lumuha ang mga mata niya, alam kong sa sandaling iyon ay ayaw kong marinig ang sagot. Noong gabing akala mo nakikipag-sex ako sa secretary ko sa loob ng kwarto ko, umalis ka ng bahay sa gitna ng gabi para pumunta sa bahay ng iyong mga magulang. Napabuntong hininga siya na para bang nahihirapan siyang magpaliwanag. Nabangga ang kotseng minamaneho mo sa isang truck. Noong gabi ring namatay si Vienna. Masyadong marami ang balita. Nawalan ng lakas ang mga paa ko at bumagsak ako. Isang mainit na agos ng luha ang saganang dumaloy pababa sa pisngi ko. Pero bago pa ako maabutan ng matigas na sahig ay nailigtas ako ni Gabriel sa pagkahulog. Hinawakan niya ang matigas kong katawan habang ako ay umiiyak sa yakap niya.
At dito na po, nagtatapos ang part 36 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.